Medyo bastos na to, ang walwalan. Wala, muso ka. Grabe, iwan kaluluwa ko. So, stock exhaust ng ZH2 at grabe, napakabigat. Nasa ano to, 15 kilos. Ganda rin ha, mas dinig yung ano, supercharger. Tingin gamit natin ngayon 2023 Kawasaki ZH2. So maganda sa 2023 model, matte gray, may combination na gloss black, pati yung mukha niya matte gray. So ang green lang sa kanya yung stickers, yung decals, tsaka yung frame. The rest angas talaga, no? So isang taon lang nilabas yung ganitong kulay and all stock pa siya, kaya ngayon on the way tayo sa red exhaust para mapalitan yung exhaust niya. And syempre yung gamit natin, new audio setup natin, naka DJI Mini tayo sa loob ng helmet at naka DJI Mic 2 sa likod para ma-capture yung engine sound and yung exhaust sound, diba? So ito red exhaust, daming tao. Mamaya balik tayo, pagas lang muna tayo, nag-blink na tayo kasi pagas muna tayo, may malapit na gas station dito eh. Ayun o, good thing may malapit na gas station kasi pag blinking na, baka mamaya pag nag-sound check tayo ng pipe, doon pa tayo malobat. Pwede na rito kasi wala naman na tayo choice eh. Okay, 100 ka yung CH2, no? Sandaan lang ang budget pero naka CH2 yan. Minsan talaga nagigipit ng tao, hindi lagi maraming dalang budget. O diba, hindi na siya blinking. Alright, o doon na lang oh, 1.7 bagong bago, palit exhaust kagad. Try natin yung stock exhaust. Ano yung tunog pag na-red. Tapos ng ano, impeller ng supercharge. Ganda rin ha. Mas dinig yung ano, mas dinig yung susok ng supercharger. Dami tayo, dami tayo. Loaded. Pagpila na lang muna tayo rito dahil masyadong puno-puno. So ganun tunog niya, stock exhaust, napakatahimik, ang laki. Mamaya makikita natin yung difference ng naka-pipe tsaka nakapalit. So bubunutin lang naman to, so medyo bilis-bilis lang yan. Let's go tayo sa red exhaust. Dito na nga tayo makatingin sa red exhaust. So pipili tayo ng mga pipe ngayon kung ano yung mga nababagay para sa ating 2023 ZH2. Dito unahin natin yung mga haba. So kung gusto mo ng mga decenteng tunog, basic lang, hindi bulahaw, ito yung mahaba. At medyo medium pipe. Eh syempre gusto natin yung medyo ano, kasi sporty yung ZH2, hyper naked, may pagka sporty, so kailangan yung pang walwalan. Kasi ito mga tahimik to, maliliit po, tas medium sound. Ito maganda rin pala to, yan. Arrow. Ma'am Rose, pagka itong Arrow. Ayun, 2.8 lang. Arrow exhaust. Maganda rin, malaki butas. Mga mahaba din, pang adventure dito. So ito na yung mga magandang tunog na parang walwalan. Shorty. Parang gusto ko mag-shorty kasi ito yung mga shorty, mga sakto lang. Ito yung mga pang ano, nilalagay sa mga scooters usually kasi maliit butas nito eh. Mga 125cc, 150cc. So inisip ko kung ano, pinaka-favorite ng lahat, it's either yung Acura na shorty kaso walang stock yung nilalagay natin usually. Masubukan na lang natin. Unahin natin itong pinakamahaba, itong Yoshimura Carbon. So usually pag mahaba, medyo tahimik yan. Subukan natin. Anong kalalabasan yan? Oo nga, tahimik nga. Yun. Basic lang siya. Tapos yung malakas.
Ganda pa rin. Parang nagtunog kotse. Ito maganda, full carbon, no? Buo siya carbon, kaya ano. Pag low RPM siya, sa wabi lang yung tunog. Ito naman, medium size, pero carbon din yung tip. Spitfire. Try natin. Yun, tahimik din. Sakto lang. Pag low RPM. High RPM. Din. Ang ganda, lakas din. So ito na, medyo bastos na to. Pang walwalan. Ano na siya medyo semi-shorty na. Subukan natin. Sa mga pang long ride, ito yung maganda, yung dalawa. Pagka gusto nyo na bastusan na, pang alarm clock. Yan. Hindi rin masyado maingay. Low RPM pa lang, oh. Malaki na. High RPM. So ito talaga, isa sa pinakamaingay ito. AR exhaust. Ang laki ng butas oh. Kaya sigurado, malakas-lakas yan. Sakto lang din oh. High RPM. Ang kate. Kailangan ng pangkamot no? So ito naman, SC Carbon. Subukan natin. Yun. Tahimik nung idle niya. Low RPM muna. Yun, laki ng tunog Try natin na high RPM na. Yun. So sa tingin ko, nakapili na ako. Ito na lang, SC Carbon. Musok musok. So ito mga katingin, hindi na natin pinatanggal yung flapper valve niya. So yung exhaust valve na tinatawag, sumasara kasi yan. Konti lang opening, ganyan. Tapos pagka full throttle, ganyan siya, naka-open. So ginawa natin, pinadisconnect lang natin yung cables ng servo motor. Tapos yun, lagi na siya naka-full open. So yung difference niyan sa papatanggal nyo yung pinaka-servo na flapper valve, same lang naman halos hindi masyado nagkakalayo yung tunog. Siguro konti-konti, mga 5% na mas maingay. Pero at least nandyan pa rin, original pa rin siya. Just in case gusto mo ibalik yung exhaust servo, nandiyan pa rin siya, kabalik mo lang yung cables. So, original pa rin siya, kaysa ipapa-cut mo siya totally. Pag kinat mo, mahirap na ibalik Less waiting time kasi mas madali siyang gawa ng susukatan lang ng elbow. So yun nga lang, medyo compromise lang yung angle kasi pagka diyan ka nagtanggal, pwede ka na agad dumekta dito. So ito, medyo compromise kasi liliko kasi dito. Sa ganitong paraan, pwede mo agad ibalik yung stock. Just in case gusto mo ibalik yung stock, bolt on pa rin yung stock. So wala ka masyadong binago sa kanya. So dito lang yan sa Red Exhaust. Ito nga pala mga katingin yung stock exhaust ng ZH2 at grabe, napakabigat. Tansya ko dito siguro nasa mga 15 kilos. So malaki yung savings malaking weight savings just by removing the stock exhaust at napakatahimik niya. Kaya siya mabigat at malaki. Sa lakas ng makina ng CH2 supercharged, kailangan ng malaking muffler para mapatahimik siya. Kaya napakalaking bagay makapagpalit na exhaust para mas gumaan yung motor nyo, mas maganda yung handling, mas maganda yung power. Siyempre, maganda rin ang boom boom. Alright, tapos na yung ating ZH2. And ayun, napaka-pogi at syempre, malaki na yung pinagbago sa weight. So nung tinutulak-tulak ko siya, ramdam ko talaga yung pinagbago sa weight niya. Thank you. All. Thank you. Ayun, so ramdam natin yung pinagbago. Mas magaan na siya ngayon. At mas maingay ito. Tapos lagyan natin sa sport mode syempre. Grabe talaga yung CH2. Sobrang sarap gamitin talaga na ito. Lakas ng acceleration, lakas ng power. Grabe, iwan kaluluwa ko. So yun, lumalabas yung power, no? Pag na palitan ng exhaust, lumalabas yung power. Hindi siya ganito kasi liksi kanina Nakakatakot. Parang gustong lumipad Kita nyo yung difference, no? Ay, may nakakilala sa atin, Galit na galit, Bomba daw Problema ko yung preno kung kakagat, no? Sa lakas ng arangkada, tsaka bigat ng motor, Yan, pagka naka-idle, hindi naman siya sobrang ingay, no? Sakto lang yung ingay niya, Pag low RPM, Pag once na sumipa na yung
supercharge. Nakakatakot yung power, 200 horsepower eh, supercharge. Pag umarangkada, kahit mabigat siya, parang feeling mo naka-sniper ka lang umarangkada. Nagiging sobrang gaan ng motor. Iba talaga acceleration ng naked kumpara mo sa sport. Talagang instant power, instant torque. Siyempre, big shoutout kay Red Exhaust. At nasatisfy na naman ang ating cravings. Dapat tingin lang sa exhaust pero sinama na natin pa uwi. So nangyari, slip on lang po, walang kinat, walang dinilit. Meron pa tong catalytic partida. Ang mga ZH2 hindi mo na kailangan siya i-cut delete. Kasi pag kinat delete mo, kailangan mo na siyang pa-remap. Kasi yung nagbabago na yung kanyang air fuel ratio. Nakakatakot yung sport mode. Baga nagwawala. Hindi pa ka-delete to ha, partida. Grabe ba? Tsaka ang laki ng tunog, no? Basic. So mga katingin, kamusta ang ating bagong audio setup? Sana naman nagustuhan nyo dahil medyo madugo din ang inabot ng ating audio setup ha. Kinailangan natin gumamit ng dalawang DJI mic, isang mic mini at isang mic 2 para lang masakatuparan ng ating dream audio setup. So ang level ng ZH2, ang paggamit ng ZH2, kailangan medyo mataas na yung iyong skill level dahil hindi na siya basta-basta, no? And then, yung pagbomba naman, dapat wag kami masyado mabomba. Sinasoundcheck ko lang po, kaya tayo mabomba kanina. Pero, ganito yung normal riding natin. Hindi tayo mabomba. Kasi maanoin nyo naman, iinis naman sa inyo yung mga nasa paligid nyo. Mamaya, batukan pa kayo. Hindi porket naka-exhaust ka or inline 4 ka may babomba ka na. Siguro pag wala sa likod mo tapos may nag-request ganyan, pwede mo siya pagbigyan.